Hi guys, ngayon magluluto tayo ng mapaparami ka sa kanin talaga, ang ating Bicol Express ala Rox. Yan, Kapampangan version yan guys. So maganda tayo ng luya, bawang, sibuyas, siling green, bagoong na Barrio Fiesta, Coco Mama na gata, talong, at yung ating baboy syempre, at magic sarap, salt, and pepper. So yun guys, magayat na tayo ng ating mga ingredients. Syempre, unahin natin ang ating sibuyas. Unahin natin ang ating sibuyas kasi nakakaiyak to guys, pero wag nyo hayaang umiyak kayo ha, gaya ng pagpapaiyak nyo sa inyo. So, ang susunod nating gayatin guys ay ang ating bawang. Pinukpok ko pala yan guys para mawala yung kanyang balat. Gaya ng pagpukpok mo sa sarili mo para mawala naman yung kahibangan mo sa kanya. So, ang next naman ay ang ating luya. O, nag-aantay kayo ng sasabihin ko. Wala na akong pagmamahal sa kanya. So, ang susunod nating iwain ay ang ating baboy. Hindi niya ako binaboy, no? Pero mataba siya kasi baboy siya. Char. Joke lang. Anyway guys, hinihiwa na pala natin dyan yung ating baboy. And yung part na nabili ko sa baboy is liempo. So, meron siyang buto. Kaya inuna kong hiniwa yung may part na buto kasi mahirap siyang ikat gamit yung kutsilyo. Ganyang cut pala ang ginawa ko guys. Nasa sa inyo naman kung paanong cut ang gagawin nyo at anong part ng baboy ang bibilin nyo. Kung gusto niyo naman ibang part, yung mag-part ways na kayong dalawa. Char! Ayan guys, tapos na nating makat ang ating baboy at ang ating susunod na ikat ay ang ating talong. Opo, naglalagay po ako ng talong sa ating Bicol Express. Para kasi hindi siya puro baboy guys, at saka para hindi ka maumay naman, merong siyang kasamang gulay. Nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo lagyan ng gulay or talong nga. Ako kasi gusto ko talaga siyang lagyan ng talong. Pwede namang hindi, kung ayaw nyo siyang lagyan, okay lang. Ang susunod na nating hiwain ay yung ating sili. Pampaanghang yan ng ating Bicol Express, guys. Buti pa nga Bicol Express maanghang pero yung relasyon niya walang kaanghang-anghang. So, ayun na nga. Tapos na tayo maggayat, guys. Syempre, hindi tayo makakapagluto kung hindi natin bubuksan yung ating kalan. Buti pa yung niluluto ko may spark pero kami wala kaming spark. Char lang. So, yung pagluluto ko ng Bicol Express, guys, is inuuna ko muna yung baboy. Kasi gusto ko munang pretuhin ko muna yung baboy. O, ito yung way ng pagluluto ko ha, guys. Baka tanungin nyo, bakit inuna ko yung baboy na naman? So, yun guys, pretuhin mo muna nga natin yan para din naman hindi siya malansa. Though, hindi naman talaga malansa yung baboy. Wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang siya pretuhin muna. So, ayun, pagkatapos nyan, is tatakpan muna natin siya hanggang sa maprito yung ating baboy. Pero hindi ko siya yung pinrito ng maprito dyan, guys. Pwede naman hindi siya maprito. Parang magbe-brown lang siya ng konti gaya niyan. Nilagyan ko na pala siya ng paminta, guys. Para naman pampabawas ng lansa sa baboy. At para naman magkalasa na yung baboy natin dyan habang piniprito natin siya.
So, ayun na guys, okay na yung ating baboy dyan. Ganyan lang yung ginawa kong pagprito guys, hindi siya masyadong maprito. So, tatanggalin na muna natin siya kasi magpiprito tayo ng ating talong. Piprituhin na natin yung talong dyan kasi naglabas siya ng mantika guys. Tingnan nyo naman, ang daming mantika. Kanina ang konti lang nang nilagay ko. Kaya naman mas okay na iprito muna siya para naman mabawasan yung taba niya. So, yun na nga guys, iprito na natin yung ating talong dyan. Gaya ng sabi ko guys, naglalagay nga po ako ng talong sa aking Bicol Express. So, yun na guys. Okay na yung ating mga talong dyan. Iahon na natin sa kahirapan. Ikaw, kailan mo balak umahon para naman matapos na yung sakit na pinaparamdam niya sa'yo? So, yun na guys. Natanggal na natin yung ating talong. Ang daming mantikang natira So, babawasan natin yan. Ayaw naman natin yung ating Bicol Express ay sobrang mamantika naman. So, ayun, ninuna ko na palang ginisa yung ating luya. Pag nagigisa ako, guys, tinatagalan ko siya kasi gusto ko lumabas muna yung aroma ng mga ingredients. Para nga daw dalisa yung pagluluto. So, okay na yung ating luya. Isunod na nating ilagay yung ating bawang. Papalabasin ko muna din yung aroma niya bago ko ilagay yung sibuyas. Oo nga pala guys, sa pagigisa may kanya-kanya tayong style, no? Yung iba inuuna yung sibuyas tapos bawang. Ako kasi inuuna ko yung bawang tapos sibuyas naman. Ayan, isunod na natin yung ating sibuyas dyan. So, sa part na yan, okay na yung ating luya, bawang at saka sibuyas. Kaya, inilagay ko na yung ating baboy. Haluin lang na maayos yung baboy, guys, para naman mag-isa siya ng maayos. Bicol Express po. Kapitbahay ko pala yon guys. Sinasabi niya kasi ang bango daw na niluluto ko. So, yun guys, nagisa na nating maayos yung ating baboy at ang sunod naman ay lalagyan na natin ng bagoong. Sa paglagay naman ng bagoong guys, nasa sa inyo kung gaano karaming ilalagay nyo. Ako kasi medyo dinamihan ko yung nilagay ko dyan Gusto ko kasi maraming bagoong.
Ayan na guys, pag nahalo na ng maayos yung bagoong at medyo naluto na, though hindi naman kailangan siyang iluto kasi luto na yung bagoong ko dyan, lalagyan ko siya ng kalahating mangkok ng tubig. So sa paglagay naman ng tubig guys, nasa sa inyo kung gaano karaming ilalagay nyo. Depende din kung gaano karami yung baboy na binili nyo. Tansya-tansya lang guys. So sa part na yan guys, tatakpan na natin yung ating baboy at hahayaan natin siya hanggang sa lumambot siya. So sa part na yan guys, malambot na yung ating baboy. Every now and then pala guys, chinecheck ko siya kung malambot na siya, tinahalo ko siya para naman hindi siya dumikit. So sa part na yan, okay na ako sa lambot ng baboy dyan. So, ang susunod na nating ilagay ay ang ating gata. Yung Coco Mama na nakapak pala yung binili ko, guys. Mas okay talaga kung yung gata talaga. Kasi nung pumunta ako ng palengke, guys, wala na akong mabilhan ng gata. Kaya bumili na lang ako ng nakapak. So, ayun na guys, nalagay na natin yung ating gata. Hayaan lang na natin hanggang sa kumulo siya. So, habang pinapakuluan na natin yung ating gata, ilagay na natin yung ating ceiling green. Hindi ko pala nilagay agad yung ating ceiling green, guys. Kasi nilagay ko ng bagoong is maanghang na. So, pag nilagay ko agad yung ceiling green, baka sobra naman sa anghang. Pero yung kung ginamit yung bagoong ay yung mga nabibili sa palengke, pwede nyo nang ilagay agad yung ceiling green. So, ayun na nga, lagyan na rin natin siya ng paminta. Tapos naglagay na rin ako ng magic sarap dyan para naman magkalasa na siya habang pinapakuluan siya. Pag kumulo na yung gata guys, tikman nyo na. Tingnan nyo kung okay na yung lasa niya or meron pang kailangan dagdagan. So ayun guys, para sa akin okay na yung lasa niya dyan. Kaya ilalagay na natin yung ating talong dyan. So, ayun na nga guys, sa part na yan, nilagay na natin yung ating talong. At syempre, tatakpan natin siya dyan at papakuluan natin ng ilang minuto. And, tapos na yung ating Bicol Express. Ayun lang, sana nagustuhan nyo yung cooking vlog ko. Thank you for watching guys! Bye!